Okay, medyo tumagal yung review natin pero now, let's watch yung birthday boys performance si Andre. Tingnan natin yung puck handling and maneuvering niya. Okay, para sa stationary crossover ni Andre, may kita natin maganda yung cross niya. So, may kita natin slightly nalilinya rin yung katawan niya before crossing. Okay, ang kulang lang dito sa ginagawa ni Andre is yung 1 foot stops. So, hindi siya nag 1 foot stop or yung parang 1 foot hockey stop. Pero talagang pinipigilan niya lang yung movement after nung pag-cross niya. Another thing ay hindi natin makikita na utilize ni Andre yung pag-hop. Okay, so wala tayong nakikitang hop dun sa cross niya. Pero maganda yung basics niya, maganda yung kanyang stance. So, konting adjustment na lang to yung gagawin ni Andre. Ginagawa mo kanina ng walang pa. You wanna look at the top? Eyes na. Eyes only. Okay. Dennis, show me. Okay, sa puck control dito na medyo nahirapan si Andre. Una, may kita natin nakatingin siya sa baba lagi. So, we want to practice doing puck handling nang hindi natin masyado tinitignan yung puck. Okay? And isa pa, yung kanyang stance is medyo lumalim na. So, may kita natin parang kuba na si Andre dito. Bakit? Ano yung mali sa ginagawa ni Andre? Yung kanyang right hand, yung kanyang supporting hand ay masyado nang mababa. Okay, parang naka-shooting position na. So, kailangan masanay tayo na medyo iangat pa yung supporting hand natin and i-straight pa natin yung ating back. So, kailangan yung itsura natin para tayong nakaupo. Ganun po. So, para tayong nakaupo pero hindi masyado naka-lean back. Kasi si Andre naman dito, masyado siyang naka-lean forward. And that's because nakatingin nga siya sa baba. Tinitingnan niya yung puck. Okay, so again, ang kailangan practicein, wag nakatingin sa puck, kailangan naka-heads up, and then iangat pa konti yung supporting hand para masanay tayo ng mas comfortable yung position natin while doing puck handling. Okay, at first may papansin natin hirap si Andre na mag-receive ng puck. Bakit? Kasi may kita natin yung pwesto ng stick blade niya. Since masyado siyang naka-lean forward and masyado siyang nakakuba, yung line ng stick niya is nagiging mas mahil kesa yung pantay yung blade sa ice. That's why sometimes when he receives the puck, lumalagpas yung puck dun sa stick niya or parang yun yung tinatawag natin butas yung stick. Yung kahit tumama naman sa stick blade, lumalagpas pa rin dahil nga mali yung position. Pero dito sa mga sumunod na videos niya, may kita natin mong naitama siya ng mga coaches. Tama na yung position ng stick niya. Okay, yon medyo may konti na lang na mga sablay. Pero most of his passes are much better na dito. Pati na rin yung kanyang mga receiving. Ayan, may kita natin pantay na yung blade niya when receiving the puck. Okay, that's good.
for the final drill, makikita natin yung improvements ni Andre dito. Na makikita natin tama na yung position niya when receiving and passing the puck. Makikita natin very quality yung mga pass niya, hindi nagwawobble yung balik kasi naka face down yung stick blade niya. That's why when he passes the puck, controlled, very controlled, and hindi umaangat, hindi gumigewang-gewang, so very straight yung pagkakapas ni Andre. So that's good. Ang problema lang here is masyado pa rin nakakuba si Andre. Ayan, so medyo mahirapan siya kung magiging ganyan, sa ganyan siya masasanay. So itatry natin yan i-correct sa mga future lessons or sa mga future trainings. Para naman dun sa final shot ni Andre, yan, sumubok lang siya na simple shot. So nothing fancy. Anyway, para sa performance ni Andre, I'm gonna give him a 3.7 out of 5 for this week. Maraming improvements, pero marami pa rin na kailangan i-practice. So, good job, Andre.